Ang San Miguel Beermen daw ngayon ay reportedly interesado na makuha ang dalawang players mula sa Reynolds Siya Elasto Painters. At ang tinutukoy natin ay si Andre Caracut at si Luis Villegas. Si Caracut, alam naman natin, talaga ay gusto nang lumipat sa ibang team dahil hindi sila magkasundo doon sa salary na hinihiling. So baka nga ito si Caracut mapunta yan sa San Miguel dahil syempre San Miguel yan yung team na makapagbibigay ng salary na gusto ni Caracut. Yun nga lang, kinakailangan dyan yung trade na i-offer naman ng San Miguel ay papayag si Coach Cheng dahil syempre hindi naman magpapalugi si Coach Cheng dito sa mga trades dahil nakita natin itong kay Gian Mamuyak ang naging kapalit ay first round draft pick. So malamang itong San Miguel Beer parang ganyan din ang hihilingin sigurado nitong si Coach Cheng Yao mula sa SMB para kapalit nitong si Andre Caracut. Ngayon, nasa San Miguel na yan kung papayag sila na maging first round draft pick ang kapalit nitong si Caracut. Baka isipin ni San Miguel hindi worth it yung first round draft pick kapalit ni Caracut, no? Pero ang maliwanag dito itong San Miguel naghahanap ng isang point guard na po pwede dito sa kanilang roster dahil doon talaga sila nahihirapan, no? Kaya nga, sabi ng iba talaga, no? Baka itong pagkuha ng San Miguel kay Jerica Hanmisi, baka ang plano talaga ng San Miguel noon ay i-trade nga itong si Jericho Cruz para kay Cedric Barefield. May lumabas kasing balita noon mula sa mga online, no? Na pagkatapos daw kunin ng San Miguel ito si Jerica Hanmisi kapalit ni Wami Tiongson, ang plano naman nila iti-trade ito si Jericho Cruz kapalit ni Cedric Barefield. Kasi kung gano'n ang mangyayari, meron na talagang magiging shooting guard nila si Jerica Hanmisi at si CJ Perez at ang magiging point guard nila itong si Cedric Barefield at si Chris Ross. Kaso hindi nga nangyari yan at ang balita ay tumanggi raw itong Blackwater. So ang nangyari, walang point guard itong San Miguel. Kaya yan ang sitwasyon ng team sa ngayon. Samantala naman, itong Converge Fiber Xers at itong Phoenix Fuel Masters daw, pati na rin itong Titan Ultra ay nagkakaroon ng matinding usapan tungkol dito sa mga posibleng trades dahil meron silang mga players na napapabalita na baka malagay sa trading block. Alam na natin ito si Joshua Monson at si Alex Stockton ay kabilang doon sa mga players na posibleng matrade. Pero ngayon nasasama na rin dito sa usap-usapan ang veterano na si Jason Perkins. So yan yung tatlong mga players ngayon dito sa PBA na ang balita natin ay pinag-iinteresan ng maraming teams. Obviously si Monson, na balita na natin na interesado dyan ang TNT Tropa, pati na ang San Miguel at Barangay Ginebra. At ang Converge Fiber Xers obviously. Ito si Stockton naman, ino-offer daw ng Converge sa iba't ibang mga teams. At ito namang si Perkins, alam natin maraming koponan na may gusto rito dahil ito'y veterano na big man. So baka NLEX interesado rin dito kay Jason Perkins. So ang maliwanag dito, asahan natin na magkakaroon pa rin ng mga pagbabago dito sa mga teams lalo na kung hindi gumanda yung kanilang laro. Asahan din natin na itong mga teams, itong nabanggit, itong Converge, itong Phoenix, pati na rin Titan Ultra ay hindi papalugi sa mga trades dahil ang tatlong nabanggit ay mga independent teams. So hindi sila papayag dito sa mga farm trades na nangyayari dito sa PBA. Kaya nga kung if ever bibitawan nila yung mga nabanggit na players, asahan natin na magiging sulit yung kapalit niyan at magiging maganda para dito sa kanilang koponan. Kaya nga sa ngayon, no, hindi tayo makasiguro kung itong SMC at MVP group ay mag-o-offer pa para sa kanila. Pero so far, parang iyan daw yung nakikita natin. Napaka-posibleng mangyari dito sa PBA. Yan tatlong players na yan ang mailagay sa trading block at malipat ng kuponan.